Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa, ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita, ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba yun ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10:08 sa aga. Dali na, tukibonta ang Western Visayas. Dali na, tulibot ang mga solusyon sa problema. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya, teknolohiya at inovasyon. Dali na, tukibonta ang Western Visayas. Dali na, tukibot ang mangugar sa rehiyon. Libuton ta, ibalun ta, kasaysayan, kalultura. Tukib, Western Visayas. Tukib, Western Visayas. Magpamati na sa Tukib sa Radyo Pilipinas Iloilo kada Miyerkules, Huwebes kag Biyernes alas 10 tungtong alas 10:55 sa aga. Tukib Dali na, tukibonta ang Western Visayas. Mabuhay Pilipinas, mabuhay Western Visayas. Dali na, tukibonta ang Western Visayas. Mayong aga Luzon, Visayas, kag Mindanao, live nyo kaming mabatian sa 585 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo kag sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Tukibon, dali na. Adto kita sa Huwebes, July 2, 2026. Welcome sa panibago naman nga episode sang programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Ako ang inyo katukib, Hope Tarichante. And as usual mga kaabyanan, another day, another topic, another guest ang aton makaupod. Pila ka mga tupiko mga kaabyanan ang aton nga pagapatpaton diri sa programa Tukib. But before that, no, gusto naton i-congratulate ang mga graduates sang Iloilo Science and Technology University o kon ISAT-U kay subong adlaw no ginahiwat ang ilang nga graduation ceremony. Tukibonta ang Western
Si Sir Fulbert Wu ang ilang commencement speaker Yon libuton tayo na ginahiwat ina no sa Iloilo Convention Center. So congratulations no. Tukip, Western Visayas. Anyway mga kaabyanan, as mentioned, no, subong nga adlaw sang Webes, sa subong nga episode sang programa Tukib, pila ka mga tupiko ang aton pagapat-paton. Subong nga bulan sang Hulyo mga kaabyanan, ginasaulog nato no, ang National Disaster Resilience Month. Ang mga Diri sa programa Tukib gina-highlight gid nato no ang disaster risk reduction and management. Gani subong Disaster Resilience Month, ibaluon naton ano ba lang mga Western Visayas. activities no sang province of Antique related no sa celebration sang Disaster Resilience Month. And hindi lang ina Ibalon. isa sa dako nga aktibidad sang Office of the Civil Defense sa province of Antique or sa Western Visayas hiwaton subong nga bulan sang Hulyo no July. Western Visayas. Nagaylapit na mga kaabyanan ang Rescue Olympics 2026 sa bahin sang LGU. Kamustaon naton kung ano na sila kahanda. Kay na check na naton niya ang Office of the Civil Defense na mention nila very ready na sila no for the Rescue Olympics 2026. What about no sa province of Antique nga host province for the Rescue Olympics 2026. Ang mga solusyon. Mga kaabyanan, ang PDRRMC ang ilang nga konseho nagsinapol no naghiwat sang isa ka sinapol para istoryahan ining Rescue Olympics and at the same time ang selebrasyon no sang National Disaster Resilience Month. Sa rehiyon. So para may baluan kung ano mga nangin kaundan sang sinapol mga kaabyanan, makaupod naton later no si Sir Broderick Train ang hepe sang PDRRMO. Importante gid mga kaabyanan no na mapalayag man ni naton kay dako ini nga activity especially no nga isa ang province of Antique or ang Western Visayas sa pila lang ka mga lugar sa pungsod Pilipinas nga napilian sang Office of the Civil Defense para sa Regional Rescue Olympics. So hindi tanan nga mga lugar sa pungsod Pilipinas Ang mga solusyon. ang gintap no sa OCD Central Office. And aside from that mga kaabyanan, Western Visayas. istoryahan man nato no sa bahin sang sensya, teknolohiya kag inobasyon. Kay formal na nga gin-launch ang IDLAB Awards 2026. Every 2 years lang ini gina-held no sang Department of Science and Technology kaupod no ang RDC. So later mga kaabyanan no ibaluon naton ano bala ang mga categories no kag sino-sino ang iga-recognize sa IDLAB Awards 2026. Problema pinaagi sa siyensya at teknolohiya. And also mga kaabyanan sa bahin sang Iloilo Province, bag-o lang gid no nagpagwa sang pahayag si Governor Arthur Defensor Jr. Kasaysayan kag nga nagahatag suporta sa nangin panawagon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong nga nagga-call sa Congress no nga magpasar sang legislation nga nagaban no sang sigarilyo kag vape products diri sa pungsod Pilipinas or ang legislation partikular mga kaabyanan for a smoke-free and vape-free environment bill. siyensya at teknolohiya. But before that, i-check anay naton ang lakat sang panahon kag ang aktibidad no sang Bulkang Kanlaon. Panahon, ibaluan ta, kanlaon bantayan, alerto kita, stay safe, stay ready, pamatian na. Sa
Sa bahin sa DOST Fivox mga kaabyanan, ang Lakat sa panahon, iba Bulkang Kanlaon no sa makaligad nga 24 oras stays. nakabalhag sang 4 ka pagbugas sang abo nga naglawig no sang 17 to 57 minutes. Samtang ang volcanic earthquake naman nga nabalhag sa makaligad nga 24 oras naglabot sa 8 o kun 8 no ka linog or volcanic earthquake. Samtang ang sulfur dioxide flux sang bulkan kahapon nga adlaw no July 1 naglabot sa 1,828 tons ang sulfur o kon asupre nga ginpagwa Baluang ta sang bulkang Kanlaon. So sa gihapon mga kaabyanan nagapabilin ini sa alert level 2. matiyan na. Lakat sa panahon, ibaluong ta. Kanlaong bantayan, alerto kita, stay safe. Check man natin mga kaabyanan ng lakat sang panahon. Kay ang may ginabantayan kita no nga bagyo kag Lakat sa panahon, i-check naton no kung may epekto bala ini sa aton sa Western Visayas. stay safe, stay ready. Pamatiyan na. So sa aton nga piyak nga linya makaupod naton si Ma'am Yunor Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Hi ma'am, good morning. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hi, hello, good morning. Muna yung ating latest weather update para sa karon nga adlaw sang Thursday, July 2, 2026. Southwest monsoon ang nag-aapekto sa may western sections of southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Diri naman sa Western Visayas ay mag-experience kata sa magulugal umon tub tumugal umon kalangatan nga may mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, pangalat ug manago o tugas sa mga localized thunderstorms. Mahina tub-tub makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southwest to south nga magadalas ang makanay tub-tub makasara na pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 32 degrees Celsius ang adlaw nagbutlak gining alas 5:31 sang aga kag bukatunod ini alas 6:16 karon sa hapon. Kag muna yung aton latest weather update halin dis may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat. Ma'am Yunor, no, klaruon ko lang ang bagyo nga ara sa Philippine Area of Responsibility nagwa na ini sa aton nga par Ma'am Yunor. Yes ma'am, ang si Bagyong Henry nakagwa na sa aton ng park gabi sang alas 8. May ginalantaw pa kita nga weather disturbance sa aton nga par Ma'am Yunor. Well, sa karon ma'am ay wala naman na kita may ginamonitor pa nga iban nga weather disturbance sa aton nga monitoring domain. And also ma'am no, ang aton nga mga baybayon may mga ginpagwaayhan kita nga gale warning sa aton nga mga seaboards diri sa Western Visayas. Well, sa karon ma'am ay wala man kita may na issue nga gale warning. With that Ma'am Yunor Silvestre, madamo gid niya salamat. Welcome ma'am kag maayong aga sa inyo salawat. Na batian mga kaabyanan si Ma'am Yunor Silvestre sang Pag-asa Iloilo no naghatag sa aton sang live update sa lakat sang panahon. Lakat sa panahon, ibaluang ta. So stay alert kita mga kaabyanan, stay ready. Stay safe, stay ready. Pamatiyan na. Pamatian nato no ang mga daily updates sang DOST Pag-asa kag DOST Fivox. Lakat sa panahon, Kay na mga kaabyanan na mention nato no nga may ginpagwa nga pahayag si Governor Arthur Defensor Jr. ibon ang mga tuhoy no sa paghatag niya suporta lagi sa siyensya. sa pagban no sa mga vape products diri sa pungsod Pilipinas. So yari mga kaabyanan, Western Visayas. pamatian ta no si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr.
As governor of the province of Iloilo, I fully support the position of Mayor Benjamin Magalong in urging Congress to pass the Smoke-Free and Vape-Free Environment Bill. This measure is not only about regulation. It is about protecting the health and future of our people, especially our youth. Mayor Magalong emphasized that while local governments have made progress, a national law is needed to ensure consistent implementation across the country. The bill will help safeguard our schools, parks, markets, workplaces, and public spaces from harmful effects of secondhand smoke and vape aerosols. We humbly ask Congress, please pass the smoke-free and vape-free bill for cleaner air, healthier lives, and brighter tomorrow for the province of Iloilo and the nation. Let us choose a healthy environment for our children. Nabatian mga kaabyanan si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. So, suportado ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang panawagon no, or ang call ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong nga nagpanawagon sa Kongreso nga magpasar sang smoke-free and vape-free environment. So, ang bill nga ina, no, magabulig pananglit nga manginlay magabulig ini para may ara kita sang healthier environment, especially against second-hand smoke. So nabatian nyo mga kaabyanan ang posisyon sa probinsya sang Iloilo. Actually, dumatingala kita nga asubong lang ni, no? Because supposed to be dapat dugay na, no? And governor is right nga ti ang balon niya, no? Nga kinahanglan naton sang national legislation. In other words, hindi lang ya mga LGUs naton, no, or mga ordinances, no, ang kinahanglan diri, but at the same time kinahanglan naton national legislation para tanan, no, sa pungsod Pilipinas protektado against mga vape products ngayon, no. Ang mayor nga tinutuyo diri mga kaabyanan nga papangapinan ang ikaayong lawas sang mga pumuluyo. Actually, no, ang ato niya Friends from Transcend, amo man ina ang ginakampanya. May ara sila diri nga episode, no, sa Radyo Pilipinas. Kung sa diin, no, ang Transcend kag Radyo Pilipinas Iloilo nagakampanya gid for a smoke-free and vape-free Western Visayas. So imagine kung national legislation na ina, no, smoke-free and vape-free Philippines. So kabay pa, no, nga matigayon ang inang smoke-free and vape-free environment bill nga ginaduso sang aton nga mga lideres. Philippine Standard Time 10:24 sa aga. Sa aton nga pagbalik mga kaabyanan, makaupod nato, no? Si Sir Broderick Train, ang hepe sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Antique, may kaangtanan sa selebrasyon sa National Disaster Resilience Month and at the same time sa nagahilapit nga Regional Rescue Olympics 2026. Bantayan sa pagbalik sang Tukib. Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintaying tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi.
wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Philippine Standard Time, 10:28 sa aga. Dali na, tukibuntang Western Visayas. Subong nga bulan sang Hulyo mga kaabyanan, ginakabig ina no nga National Disaster Resilience Month. And pinaagiman sa aton nga monitoring no ang PDRRMC Antique naghiwat no sang sinapol para istoryahan ining National Disaster Resilience Month, and at the same time ang Regional Rescue Olympics nga lapit na lang gid no subong man nga bulan sang Hulyo 2026. Para maghatag sa aton mga kaabyanan sang update no makaupod naton si Sir Broderick Trai no ang hepe sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Antique. Sir, maayong aga, welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Ngayon nga aga kaninyo ma'am, kag sa tanan no, nagaparamati sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sir Broderick, no, subong nga bulan sang Hulyo, National Disaster Resilience Month, anong mga aktibidad no sang PDRRMO Antique na tuhoy sa sini nga selebrasyon? Tama ra ma'am no, ang Antique sa Raman no, nagatingwa para nga ma-highlight natin ang pag-celebrar kang atin nga tiwigan nga National Disaster Resilience Month. Kag sa kadya no, may tema kita nga naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. So may preparedness diya kag action no na component. Mo diyan nga ang atin mga activities na design man no para sa pag-meet no kang diyang mga katima kang diyang tuwig. So may mga naka-line up kita nga mga activities aside of course sa mga regional nga mga activities no nga rodyaman sa Antique ang igahos especially ang Rescue Olympics. So may mga advocacy kita kag sa July 7 kay tigid gani nga tama kata alarming ang rate ng drowning incident sa Antique. May learning conference kita nga pagaymuon do dia parte sa drowning prevention. Tagamura sa mga major highlight kay i-cascade natin dia sa community level ang mga pag-hinunanan o mga activities para nga mapanaog natin o kung pwede pa lang ma-prevent yun, no, ang mga drowning incident dyan sa probinsya. Sir, first time ni siya, sir, ang learning activity na tuhoy sa drowning prevention dira sa province of Antique. Actually, ang buhay naman naman ginahimo dyan, but wala lang iti mga, di pagkit ma-sustain, no, ang mga programs. That's why, kadya, no, enhance natin, kadya,
nag-coordinate kita sa ibang mga agencies para mabulikan ang diyang tudlo no kang mga aktibidades kag mga iba pa no nga mga education particular no sa aton communities. Kaya sigid nga nambal natin nga tawra pagid na naging effective no ang mga una natin nga mga lihok para sa pag-prevent kaya ng drowning. So maumpisa kita sa learning conference. So invited na halos tanan kaya nga mga institution man kag rodyaman na makakabapit kita mambal natin nga comprehensive nga drowning prevention plan para sa probinsya. Actually, sir, no, sa madugay ko naman nga pag-monitor dira sa province of Antique, may mga ginahiwat gid man kamo no nga mga swimming lessons no kumbaga in connection no sa drowning prevention, but this is my first time nga mabal-an nga may ara gid sang conference or learning conference na tuhoy sa drowning prevention. Sinong mga participants naton, and para lang gid ini sa province of Antique, sir, or welcome ang bilog nga Western Visayas? Sa kanya ma'am, sa probinsya na anay kang Antique natin dyan, ang halos membro ka mga konseyo mo natin, no? In attendance, gina-highlight natin na dyan kanya ang partisipasyon kang education sector, kag likewise ang mga non-government organization nga nagabulig ka natin, pareho kang Rotary Club, ang JCS International, kag ang Philippine National Volunteers Service na nagtudlo ko natin no kang sangka resource person para nga mapasanyag dito ang mga technicalities no with regard sa pag prevent no ka mga drowning incidents rodya. So ang mga uniform personnel natin, siyempre sanda kanya mga implementing mga enforcer natin, no, mga policies. Likewise, ang bagay nga papel ang atin mga counterpart sa local government units. So medyo mambal natin nga duro guwadya nga mga entities ang involved during this conference. Sir, sa nasambit nimo kaina no nga drowning prevention plan nga abala importante no nga may ara gid kita sang igapasad nga plano no batok sa pagkalumos dira sa probinsya sang Antique. Yes ma'am, actually lamtaw natin hindi lang man enforcement at education no ang kinahanglan diyan. So may mga iba pa no nga mga component ng para nga mapulungan diyan no, like so of course mga signages diyan, mga iba pa no nga mga infrastructure na kinahanglan in place man at ang involvement ng mga local government units diyan amo gyud ang saraman nga it will be major part ng plano natin kung paano diyan ma-activate ang mga bantay dagat na dyan o ang mga nagabantay sa mga kasubaan natin kay common nga nagagratambo, no? Just like mga 2 weeks ago, may mga 3 man ka-insidente kang paglumas pero dyan sa probinsya kag nagadugang. That's why nga nampal po kayo na alarming ang pagsaka ng mga insidente. Dugangan pa ka mga pagbaha o kung mga iba pa nga mga salit o hazard, no? Nga Rodya sa Antique, base nga magsaka pa din. Mura nga sa ang provincial government nagtigayon gid nga kung ano ang mga mayat ng mga programa no pag mura ang sara nga may pagtipon-tipon para maistoryahan kag likewise matun-an gid no ang gustuman kung ano ang mga epektibo nga mga intervention para mapanaba natin o madura diyang mga pagkalumos. Sir, aside from drowning, ano pang mga hazards no nga ginapangatubang sa province of Antique nga gusto man naton i-highlight no subong nga Disaster Resilience Month? Actually ma'am, mura natin kay kaya ang forecast ng pag-asa at least mag-igop ang El Nino, may pag-severe na mga pag-uran o pagbagyo. So mga flooded areas natin o dyan, ang mapping naman natin kasi may mga ginahimo naman ng local government units ng mga pagpaganda, likewise ang pagbaskod ng mga early warning
Kag ang sara nga ginalantaw natin, amo ang mga landslide no, ang ating tama taas ang susceptibility na kaya sa landslide. So may coordination kita, especially sa ating DPWH, kay ang mga dalaman natin, especially ang Ampik, Iloilo Road, Barantayan dyan, at ang iba pa natin nga mga major thoroughfares, kag mga tulay, no? Amo dyan ang ginaturat mo natin nga Barantayan. So, ang ating Department of Public Works and Highways, kaya sakto man, ang sa Bakalan Bridge dyan sa Sibaste, nami raman, no? Na halos matapos na dyan ang pag-repair kang duba na tulay. Sulhay rin ko ang pag-agi ang atin nga mga commuters so dyan. So, ang iba pa, no, nga mga kabaranggayan natin sa Binukit, ako pa dyan, no, ang ginagawa ang atin mga local government units na ma-identify ang mga landslide prone areas no dyan, at i-identify ang mga elements o ang mga kabalayan, katauhan, at mga critical infrastructure na pwede maigo, yung kaso nga magtuho ang dyan mga landslide, flash floods, at mga pagbaha. Abay rin dyan tara, mga coastal erosion, ma'am, kung magbagyo, amo man tara ka problema ng atike, kung timpo kang southwest monsoon o bagat, nga ang mga coastal areas natin ginaigo pa storm surge, no? Kung taluyon, kad nagkakabkab dyan, kad ang iba nga mga panamalay, rapid sa mga coastal areas under threat man sa diyang halik, o ginatawag natin na storm surge. So, ako naman ka na, no? Ang ginahimo man, kang atin nga opisina, kahimaw natin ang mga 18 ka NDRRMOs, ang ginahimo natin nga hazard and risk assessment. Para nga, hindi natin mamapaktan, nagabago, no? Ang mga halit, nagabago man ang mga sitwasyon, so pinanglan, updated permit at current, no? Ang mga plano nga dyan o ginaabay rin dyan karang hazard and risk assessment. And also, sir, no, ang linog kay hindi gid ni nato niya mapaktan, no, kung saan o magluntad, especially recently lang, no, may serye sang linog nga na monitor ang aton nga DOST FIVOX sa bahin sang Anini Antique. So tanan ina, no, gina-monitor sa aton nga PDRRMO, sir. Subo nga Disaster Resilience Month, no, isa man sa pinakadako nga activity diri sa Region 6 ining Regional Rescue Olympics. And sang nagligad lang, no, na interview nato ng Office of the Civil Defense, no, si spokesperson Ma'am Tina Mayor, no, and siling nila sa bahin sang OCD ready na, no, katama ang OCD. So i-check naton, no, sa aton nga mga late tuners, ginaistoryahan ni nato, no, ang Regional Rescue Olympics, no. So suno sa Office of the Civil Defense, ready sila ya, no. So sa bahin sang LGU o kon host province ang province of Antique, kamusta naton kung ano na sila kahanda kay nagahilapit na gid, no, ang Regional Rescue Olympics. Sir Broderick, no, how ready na ang province of Antique? Yes, actually, ma'am, bagay na challenge ka namin dyan, kita makostro dyan kang sara sa mga major events, kang National DRRM Council, Yes. to our RDRRM OCD6, no? Kagin atubang natin dyan, in-accept natin ang commitment niya, o challenge niya dyan. Muna, no, ang ginakasakuyan ng opisina, kasi siyempre, nangayo kita magkasuporta sa provincial government natin pamagi sa atin nga Governor Paulo Javier para at least ang atin hosting maging successful man at memorable man nga event na giniwa po sa probinsya kay maambal natin nga hindi lang ito regional competition lang dyan pero dyan learning experience man kaya maabot ang mga iba-iba natin nga mga delegasyon halin sa ibang probinsya. At likewise, may mga commitment man ang mga taga-ibang mga region na mga lantaw niya. No? Amura nga ginatirat po natin na ihandaan mo natin ang lugar, especially tanan na, pati accommodation na, mga preparations sa venue. At amugay, ang bawalgin nga talin sa kay scenario-based na competition niya. So, ang National OCD, ang modern na design itong
mga competition na mechanics. So muda kada mo mga ginaano natin, no? Ginahimo natin ang mga pagpreparar ka mga venue kung sa diyan iwatan ang diyang Rescue Olympics. However, ginapasarig ko man nga daw ma-meet man natin tanan nga requirements na ginlay down ng diyang atin nga mga technical person halin sa Office of Civil Defense National Office. 100% ready na kita, Sir Broderick, or may mga ginaplansya pa kita nga mga pagkabutang no dira sa may Regional Rescue Olympics dira sa province of Antique? Actually, ang mga venue man daw halos mambal natin nga 70% ready naman. Wow. Pag na-forward naman natin sa OCD6 no ang mga ginapangayo ng mga information. Taga mo pa rin kung may mga additional pa. So gina-comply man natin no para nga at least inform sanda kag fill up no kung ano pa ang mga kulang na hindi naman kaya to. But so far, medyo nambal natin nga hindi man gid mabudlay pa kag daw ma-comply man natin tanan no ang mga requirements nila. Sir, pilagid yan no kanumero ang ginalauman naton nga magapadulong sa probinsya sang Antique para magpasakop sa Regional Rescue Olympics. Siguro medyo ano naman kay ang apat ka adlaw nung pagselebrar natin alin sa 25 nga arrival nanda tapos ang 26 amo yang man nga okasyon tingid nga may convention nga pagaymuhon sa mga DRRMO sa Western Visayas kag election tang officers. So probably mga ginabanta natin kasi mga 1,000 o 2,000 ka mga responders kag mga delegates, no, representative ng mga local government units ang mag-abot. So, may mga, ano pa dyan, no? May mga static display, product display. So, ang mga Binirayan Sport Complex, nakita natin nga siguro, mapuno dyan, kang mga display, kang mga equipment, mga products. Kag, ang saraman nga tulad natin, siyempre, ang mga malagpaw, no? May mga invitation makita sa mga schools, sa iba pa nga mga organization para kaysa ginambal ko kayo na learning experience ya. So makita mananda kung ano mga kapasidad ang atin nga mga local government units sa iba pa mga officers, no? Especially ang sa Armed Forces of the Philippines kag sa iba pa nga mga uniform personnel na mga display man dyan, no? Sa atin nga static kag product display. So ang final day na kadya amo da ang July 28 amo da kita ang Rescue Olympics and July 27 do simulation exercise da kag orientation kung ano ang magkatabo sa Rescue Olympics kita na no ang OCD NDRRM Council amo ta na kadya ang magpadalagan. So, ang anak ka counterpart kang province man nga activity sa 26 no aga pa dia may obstacle course racing kita nga pagaymuhon kag ginarana natin diyan nga pangangkat is Busalian. So this is a local panawagan man o competition sa mga participants natin sa mga probinsya lang no kang Western Visayas. So tarwa ka kategori dia ang DRRM category kag ang anak ka volunteers na category. So gina-invite man natin no, gina-encourage natin ang mga pumuluyo kag iba pa nga gusto mag-observe o mag-witness sa mga events kay mambal natin nga duro man siguro makunanan daro diya kadya kasi will also enjoy na manantaw lang na ang mga rescuers, mga responders kung ano ang mga ginaobra kag kung ano ang mga gamit na ginagamit para at least ma-recognize mo nanda no ang importance ka mga tao nga diya nag-rescue kang andang kabuhi para magsalbar no ang mga katawhan. So mo na no ang sara sa mga atin nga objective na people no ang mga responder sa Region 6 kag likewise may isang objective na magbuligay no para kaso nga may mga sakuna no nga maigo sa sangka area
hindi man problema kung duro ang nagabuli. Mhm. Sir, kung hindi ako magsala, no, ang province of Capiz, ang makaduwa na kabeses, no, nga nag-champion sa Regional Rescue Olympics. Kung mag-champion sila subong, tripit na sila, no, Sir Broderick. So, may tsansayan nga gubon sa province of Antique ang record, no, kag mag-champion ng probinsya. Siyempre may mga handong man kita ang excel man, but of course we recognize the excellence ng probinsya ng Capiz. Pero may mga no, ang plan. Actually, nandiyan ako sa plan to participate sa Rescue Olympics siya para ma-invite man sanda sa ating Regional Rescue Olympics. No? Kaya anda dahil na Rescue Olympics na ginapatigayo nanda. At probably amo man lang sa Capiz no, kaya nag-umpisa man lang naganda mga aktibidades. So yes, ginaano natin, no? Any team can win in this event. Kaya hindi man kita makapasiguro kaya sa ginambal ko kayo na taga-national office it ang naghimo ng mga senaryo nga dyan. Kaya based sa kalanda, kung sino mag-champion ka dyan will represent ang region during the National Rescue Olympics in 2028 na pagaymuon sa probably yan sa Luzon. Wow. So, ano lang, medyo bagay man ang challenge kung sino ang mag-champion dyan kasi sanda ma-represent ang region para sa National Rescue Olympics o Rescue Jamboree. Sir, si Sir Raba, no, sang Kolasi na interview ko sang nagligad, siling niya, no, wala pa man sila sang abiso kung sino ang i-represent nga team, no, sang PDRRMO, but if itap sila, no, ready ang mga responders sa MDRRMO Kolasi. So may mga napilian na kamo, sir, sa PDRRMO kung sino ang ipa-represent naton sa probinsya sa Rescue Olympics. Ang sa Rescue Olympics, ang staff personnel ng PDRRMO lang kabilugan. Aten nandiya ulo ka tao, no? Wow. Ang ginpili natin dyan kay ang pagprepara kag mga practice ka dyan, madali lang. Sa area lang sa kabilan. May mga tao actually ako dyan, may mga ginbuel man ako sa mga staff ko dyan sa Kulasi, pero nakita ko nga daw kabiglayin lang nga i-pull out sanda. Yes, no, San Jose, kaya dyan sa San Jose ang area. Yes. So, amura nga yung ano ko lang, no, ang sa Rescue Olympics, balit kanan personnel ka PDRRMO, tapos ang nag-coordinate kita sa San Jose, para sanda ma-represent sa province sa pangangkat at busalian mo ang obstacle course racing sa DRRMO category at ang Simirara Island Emergency Action Group nag-commitment nga mag-participar sa volunteers na category. Likewise ang Philippine Air Force Reservice kang Antique, may ganman, at ang ating Army Reservice na may tuloy man no, mag-intra. So we have some may mga limit lang kita kaya hindi man tanan ang bali 8 to 10 teams lang no ang ma-accommodate natin sa volunteers no o mga category pero diyan na sa DRRMO siyempre ano dyan per province so mga anom lang ka team sa Rescue Olympics amo man no bali anom ka team mga diyan ang University, province sa Iloilo, Guimaras, Aklan, Capiz, Antique. So mura no ang ang ginpreparar natin amo lang ang mga tao daw bilog no. Sir, madamo gid no nga salamat sa mga update nga imo gin hatag diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Dali na, tukibuntang Western Visayas. Dali na, ang mga Anyway, sa aton nga mga late tuners, aton nga na istorya no si Sir Broderick Train ang hepe sa nga PDRRMO Antique.
So naistoryahan naton ang Regional Rescue Olympics nga isa man no sa ginabantayan nga aktibidad sa Western Visayas. And at the same time ang National Disaster Resilience Month kung sa diin sa province of Antique may ara sila no sang hiwaton nga learning conference no against drowning. Kay para sa PDRRMO alarming ang numero sang drowning incident sa probinsya sang Antique. Sa sining bahin mga kaabyanan, Problema pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Halina, tukibon ang Western Visayas. Halina, tukibon ang manugang. istoryahan naman nato no ang Idlab Awards 2026 kay every 2 years lang ini siya nga ginahiwat no diri sa Western Visayas, and for the very first time hindi nakabahin no sang Region 6 ang NIR or rather ang Negros Occidental, kay kabahin na sila ya sang Negros Island Region. So hindi na sila kabahin no sang selection sang Idlab Awards. Nevertheless, excited kita no nga mabalaan kung sino naman ay no ang mangin recipient sang Idlab Awards 2026 diri sa Western Visayas. Anyway mga kaabyanan, yari no, pamatian ta si ARD o kon Assistant Regional Director sa Department of Science and Technology, Kitlin Sara Bernardino, na tuhoy no sa launching sang Idlab Awards 2026. 22. So it was named Idlab. Actually, prior to the conduct of the first Idlab Awards, we called for entries for the naming of our Regional Research Development and Innovation Awards, as well as the development of our logo. And what emerged as a winner is this logo that we are having right now. So it is named after the Hiligaynon word Idlab, which means spark or scintilla. The title was inspired by the idea that local researchers are catalysts of societal change. So there are 4 colors in the logo. Green represents agriculture, aquatic and natural resources sector. Red represents health. Yellow represents industry, energy and emerging technology. And blue represents basic research. The Idlab Awards, or the Regional Research Development and Innovation Awards, was institutionalized by virtue of the RDC Resolution number 80 series of 2020. It aims to honor exceptional innovators, researchers, scientists, engineers, whose work significantly advanced regional science, technology, and innovation and socio-economic development in our region. So we have already conducted 2 Idlab Awards starting in 2022. It was held in Iloilo Convention Center last November 19, 2022. And our second iteration was conducted last 2024 at the same venue on December 5, 2024. So Idlab Awards is being conducted every 2 years. So currently we are now at our 3rd Idlab Awards. So 2 years ago na ang ato nga last na Idlab Awards, no?
So in 2022 IDLAB Awards, we were able to receive a total of 21 nominations. And out of that, we awarded 12 researchers, scientists, and engineers under the following categories. Agriculture, aquatic, and natural resources. We have outstanding researcher, Dr. Christopher Marlo A. Caipang from UPV. We have our second place winner, Dr. Renario S. Mucas from ESATU. Our third place is Dr. Julius T. Vergara from GSU. For industry and energy and emerging technologies, we have engineer Sammy V. Militante as the winner. Second place is Dr. Joel T. Castro from WVSU. And third place is Professor Julian A. Salido from Aklan State University. For health, in 2022, our winner is Dr. Patricio P. Palmares from WVSU Medical Center. Second place is Dr. Sheila M. Tejera, USLS. And third place, Dr. Marie Grace Don T. Isidro from WVSU Medical Center. We have also 3 winners last 2022 IDLAB Awards. They are Dr. Darlene S. Davisay, from University of San Agustin. Second place, Dr. Fernan P. Tupas from NISU. And third place is Dr. Judith S. Rabakal from UNESCO's Now Sun. So in 2024, before that, we also awarded Eminent Scientist Award in 2022. We honored our national scientist who came from the Western Visayas. So before, in 2022, Negros Occidental was still part of Western Visayas. So we honored Dr. Angel Alcala, Dr. Gavino Tronio, and Dr. Raul Fabella. It was very fortunate because Dr. Angel Alcala actually received it, even though it's only via Zoom or via recorded message, but Dr. Alcala was able to receive it, and months after that, I think 2 months after that, he passed away, no? So at least we were able to honor our national scientists. Na batian mga kaabyanan si ARD o kon Assistant Regional Director sa Department of Science and Technology Western Visayas, si Miss Kitlin Sara Bernardino, nagatag sa aton no sang ideya kung ano bala ang IDLAB Awards and ang mga gin-awardan na no kung gin-recognize na sang among award giving body. So kaupod sa Department of Science and Technology sa IDLAB Awards amo ang RDC no sa pag-recognize sa mga engineers, innovators no, scientists diri sa Western Visayas, and some of them no fortunately na feature naton diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Tukibon ang mga solusyon sa problema. Kaangay nanday Dr. Renario Mucas no, and si Engineer Sammy Militante nga outstanding researcher sa Industry, Energy and Emerging Technologies no, na feature ni naton mga kaabyanan diri sa programa or rather sa Radyo Pilipinas Iloilo. Amo man si Professor Julian Salido sang Aklan State University na interview man ni nato no diri sa programa Tukib sang Radyo Pilipinas Iloilo. So sa subong nga tuig mga kaabyanan no, liwat nga pangitaon sang DOST RDC ang mga outstanding researchers, innovators and scientists no nga nagpangibabaw, naghatag sang extraordinary contribution no sa patag sang siyensya, teknolohiya kag inobasyon. Philippine Standard Time 11 AM. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan sa inyong pag-upod diri sa programa Tukib. Sa mga nagtutok sa Facebook Live kag sa radyo sa 585 AM. Thank you man sa aton nga mga katuwang technical. Ang mga solusyon diri sa studio si Sir Alan Defante kag sa transmitter Sir John Magallanes.
Nanging kaupod ninyo mga kaabyanan, Hope Tarichante, kaginiang Tukib. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo